let's continue to declare a declaration of faith. Upo ng maayos. And 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen mga kapatid? Sapagkat ito po ay pagpapala sa ating spirit, soul, and body. Buong pagkatao mo pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So let's continue. And our topic is still entitled Refueling Your Spiritual Joy. Part number 4, letter A. Sapagkat 2-part episode po ito. Sabi ko na kanina. So, what to do when you're running on empty? So, empty ka na ba o malakas pa? Punong-puno ka pa ba ng pagpapala mula sa Diyos? Masipag ka pa ba sa Panginoon? So, kung masipag, ito ang tanong natin. Next, are you joyful in or happy in serving the Lord? Masaya ka ba bang naglilingkod sa Panginoon? Yan, kasi pag hindi na, napipilitan ka na lang, baka empty ka na. At sinagot natin ang tanong na ito. Next, what to do when you're running on empty? Actually, may 3 part po ito. At tingnan natin yung overview once again. Part number 1 is understanding your personal emptiness. Number 2 is remember God's greatness. And part 3 is live under the blessings of God. Pag lahat ito ginawa mo, hindi ka na mauubusan. Amen mga kapatid? So let's move on to this first part ng ating series, Understanding Your Personal Emptiness. At may 3 po tayong pinag-aaralan dyan. I-review natin. Letter A, everybody, your spiritual tank leaks. Ibig sabihin, may tagas, kaya madaling maubos ang laman or gasolina. Kaya kahit maliit na butas po yan, kaya nitong palubugin ang isang napakalaking barko. Can you hear amen? Kaya ingat po tayo sa maliliit na butas. Letter B is, you have put the pedal to the metal. Ibig sabihin, sinasagad mo yung apak sa silinyador, tumatama na sa bakal. So, ibig sabihin naman nun, sinasagad mo ang sarili mo, kaya ubos din agad ang iyong gasolina. Letter C is, you have filled up with the wrong fuel. Ibig sabihin, mali yung kinakarga mo. Diesel ka, ang kinakarga mo, gasolina. Kaya anong nangyari? Nasisira at delikado po yan. Sabi sa katabi, delikado yan. Dapat ang kinakarga mo lang ay purong salita ng Diyos para ikaw ay lumakas. Amen mga kapatid? Amen. So, our proposal for that is, tingnan nyo po, next. Every Christian can prevent personal emptiness by anticipating the road signs along the way, no? Mapipigilan mo pala to, no? Alam naman natin na nangihina tayo, pero maiiwasan natin ito. How? By anticipating. Dapat abangan mo ang mga road signs habang ikaw ay naglalakbay. Amen mga kapatid? Amen. Question is, when to replenish? Kailan tayo magkakarga ulit? Kailan nga po ba? Anong sagot? Everybody? The moment you see the road signs of personal emptiness. No, pag nakita mo na medyo wala ka ng gas, magkarga ka na. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Replenish ka kaagad. Pag nakita mong, punong-puno na ng problema ng buhay ko, Lunes pa lang. Wednesday, umaten ka na kaagad para makapagkarga ka at mapalakas ka ng Panginoon. Kaya amen? Amen po ba? Amen. So today, let's continue with the 4 road signs of personal emptiness. So, hawak po tayo sapagkat biyaheng langit po tayo. Amen mga kapatid? Dapat kabisado mo ito. Sabihin sa katabi, dapat kabisado mo ito. Ano yung number 1 na sign, everybody? Continuing sadness and, next po, continuing sadness and hopelessness. Pag lagi kang malungkot, lagi ka nag-aalala, nawawalan ka na ng pag-asa, aburido ka, wala ka ng joy, feeling empty. Ibig sabihin nun, delikado. Kasi baka ubus na ang iyong gasolina. Amen mga kapatid? Ikaw ba yung malungkutin? Number 1 sign po yan. Magkarga ka na. Number 2 is fading spiritual memories. Ibig sabihin, may mga dati kang ginagawa,
para sa Diyos na hindi mo na ginagawa ngayon. Naglaho na. Tinatamad ka na paglinggo. Napipilitan ka na lamang because you feel empty. Amen mga kapatid? Amen po ba? So nakalimot ka na sa yung first love. Ano ba yung first love mo? Sino bang first love mo? Si Lord ba o yung love mo talaga? Sino ang first love mo? Dapat si Lord. Amen mga kapatid? Sapagkat si Lord, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Shout amen. Kahit man lamig ka man, kahit man ikaw ay magkamali, ikaw ay kaya pa rin patawarin ng Diyos at yayakapin ka sa iyong karunihan, basta manumbalik ka lamang sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Amen. Now, sabi po ng kanta ni Gary V, yung title ay Gaya ng Dati. Di ba, last time binasa natin, ang kantang ito ay, sabi niya, Lord, gamitin mo ako gaya ng dati. Awit niya ito sa Diyos, sapagkat dati masipag siya, dati ginagawa niya ang para sa Diyos, pero parang nakalimot siya dahil sa mundo na kanyang ginagalawan. Are you like that? Na minsan, busy sa trabaho, busy sa aral, busy sa pamilya, no? Kaya minsan nakakalimot. Sabihin natin, Lord, gamitin mo ako gaya ng dati. Amen po mga kapatid? Alright, so iwan na natin yan. Number 3 is, everybody, overwhelming life's pressure. Yan. Again, overwhelming life's pressure. Pag sinabing overwhelming, sobra-sobra. No? Labis-labis. Nakakapanlumo. Talagang nakakapanlupaypay. Matindi at napakabigat yung pakiramdam. Overwhelmed ka eh. Amen mga kapatid? So para bang ang sabi ng kanta, pasan ko ang daigdig. No? Naranasan nyo na ba yun? Na parang feeling mo, ang bigat, pasan mo ang daigdig. Amen mga kapatid? Ibig sabihin nun, napipressure ka na sa iyong buhay. Napipressure ka ba sa iyong buhay? Sino ang napipressure? Saan? At bakit? No? Sabi ng Panginoon, look at this. Psalms 42 verse 7, troubles have come again and again, sounding like waterfalls. No? Your waves are crashing all around me. No? Sabi ng salmista, yung problema dumadagan sa kanya. Mabigat na pressure ng tubig. Para siyang hinahampas ng alon pagkatapos ng isa pang hampas ng alon. You get that mga kapatid? Sunod-sunod yung problema. Sunod-sunod yung pressure. Kaya feeling niya ay hindi niya kaya. Amen mga kapatid? Amen po ba? So kung ganun ang nararanasan mo, ang lesson na ito ay para sa iyo. Sabi sa katabi, para sa iyo to. Yan. Nakakita na po ba kayo ng submarine? Next po. Nakakita na po kayo ng submarino? Yan. Alam nyo po ba na kayang pisakin ng tubig ang isang submarine kahit ito'y gawa sa matibay na bakal? Amen po mga kapatid? Kailan ito mapipisak o mawawasak? Kailan? Kapag hindi na niya kaya ang pressure ng tubig na dumadagan sa kanya. Kasi nasa ilalim yan eh. Mabigat yung tubig. Amen ba mga kapatid? Amen po ba? Ganon din ang tao. Ang tao po may certain pressure, may tinatawag na breaking point ang isang tao, at kapag ito'y naabot na, nasagad ka na, mababali ka, mawawasak ka, at bibigay ka na. Amen po ba mga kapatid? Do you get that? Amen po ba? At pag ito'y naabot mo na yung breaking point mo, madudurog ka, mapipisa ka, bibigay ka na, both in mental and physical. Kasi minsan, malakas pa yung mental mo eh. Pagod na pagod ka, ang dami mong ginawa sa trabaho, punta pa rin sa church. Kasi kaya pa ng isip eh. Pero pag napagod na ang isip, napagod pa ang katawan, ayan, ang pressure ay sobra-sobra na at wala na sa Panginoon. Amen mga kapatid? So let's see the different life's pressure. Yan, ito po yung mga life's pressure na pwede nating ma-encounter sa buhay. Isa-isayin natin. Number 1 is, everybody, parenting. Napipressure ba kayo sa parenting? Number 2 is marriage. Aba. Number 3 is career. Aha, nakaka-pressure din yan. Number 4 is pastoral ministry, pressure. O kaya ministry mo sa church. And number 5 is family issues. No? Ibig sabihin, yung iba nagtatanong, kailan ka ba mag-aasawa?
Ano bang iyong trabaho? O bakit wala ka pa ring trabaho? Amen mga kapatid? Kaya dapat po alamin natin ang mga pressure na ito para pag dumating ito, makakaya natin sa tulong ng ating Panginoon. Sabi sa katabi, kaya mo yan sa tulong ng Diyos. Amen mga kapatid? Palapakan nga natin ating Diyos sa buhay. Tutulungan ka ng Panginoon. Amen po ba? O, basahin natin. Psalms 50, verse 15. Everybody. And call for help when you're in trouble. Ang sabi ng Diyos, I'll help you and you will honor me. Amen na kapatid? Ang problema kasi minsan ng tao, problemado na, nape-pressure na, wala pa rin ginagawa. Ang sabi ng Diyos, na, tutulungan kita eh. At paparangalan mo ako, kaya lang mayroon kang gagawin. Anong gagawin natin? Call for help. Humingi ka ng saklolo or tulong sa ating Diyos na buhay. Amen? At nangako siya, anong gagawin niya? Tutulungan kita. I will help you. Tutulungan kita, iaangat kita, at ipaglalabang kita sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Pumalakpak nga po ang lahat ng anak ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, isa-isahin po natin ang mga life's pressure na nabanggit kanina. Number 1. Ano yung number 1? Everybody? Parenting. Nakaka-pressure ba na may pamilya? Nakaka-pressure ba pag may pamilya ka? Na umaasa sa'yo, dapat pakainin, i-provide ang pangangailangan. Nakaka-pressure po ba? Kung hindi, lalampasan ko na to. Nakaka-pressure po bang may pamilya? Yan. Tumatalab pa ba yung katagang, okay lang, nagpapasaya naman ako ng mga anak ko kahit may problema? Tumatalab pa ba yun? Minsan. Pero minsan talagang problema na lang talaga. Sabi nga, madaling maging magulang, mahirap maging magpakamagulang. Amen mga kapatid? Kasi nga, kailangan ibigay mo, i-provide mo ang lahat ng pangailangan ng iyong pamilya. Amen po mga kapatid? At minsan nga, kahit na ipoprovide mo na isang problema, hirap ka namang pasunurin yung mga anak mo. Amen mga kapatid? Kasi nga, hindi mo sila na-train para sumunod sa iyo at sa ating Panginoon. Bakit? Kasi hindi natin in-apply yung Proverbs 22 verse 6. Look at this. Everybody, Proverbs 22:6, train a child. Hinto tayo doon ha. Sinong iti-train? A child. Hindi po gurang ha. Hindi binatilyo. Child. Sabi mo nga child. Kaya kung anak mo ngayon ay, bahala ka dyan. No? Train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. No? Amen po ba mga kapatid? Pag hindi mo na-train ang mga anak mo, pag nagdalaga na yan, nagbinatilyo na yan, at doon ka palang kikilos, huli na. It's too late. Sabihin mo sa katabi, it's too late. Yan. Di ba? Mahirap nang baliin ang isang matandang kawayan. Tama ba mga kapatid? Pwede mo namang baliin, ipilit, kaya lang mapuputol na siya. Amen mga kapatid? Pag may sungay ng kalabaw, mahirap na rin po yung pasunurin. Sabi nga nila. Can I hear amen? Amen. Next, parents are given by God to train and guide their children. That is why parenting is an heroic act. Ang pagiging magulang para ka talagang superhero. Kasi lahat ay ginagawa mo para mailigtas mo palagi ang iyong mga anak. Can I hear amen? Amen po ba? Na ayaw mo ang padapuan ng langaw, ng lamok, ayaw mo siyang nagugutom, ayaw mo siyang umiiyak, kasi superhero ka sa paningin ng iyong mga anak. Amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Mapapahamak ang mga anak natin kung hindi natin sila didisiplinahin. Kahit mahal na mahal mo yan. Amen? Amen po ba? Sabi ng Proverbs 23:13-16, look at this. Don't hesitate to discipline children, a good spanking. Sabi mo nga, good spanking. Ano daw yon? Won't kill them. No? Meron kasing ibang style na parenting na wag daw ekang paluin, wag ipapahiya sa maraming tao, pag uwi na lang sa bahay, tsaka paluin. Kaso pag uwi mo sa bahay, nandun na yung lolo, yung mga tito, tita, nakakampi niya, hindi na napalo. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Kaya, hindi po lahat ng bata ay nakukuha sa salita at usap, na pag hindi mo sila nakuha sa isang salita, nakakuha sila saan? Sa good spanking. Sabi mo nga, good spanking. Yan.
Ako po ay laki sa disiplina ng palo at kurot. Kaya kong sabihin na parang mas okay talaga yung pinapalo eh. Tama ba mga kapatid? Kaysa sa hindi pinapalo. Bakit? Pag pinapalo ang isang bata, hindi spoiled. Can you agree with that? Nag-agree po ba kayo? Ibig sabihin, pag hindi ka umagree, lahat kayo ay hindi na mamalo ng anak. And that's good for you. Kaya lang, may mga anak na kahit na mulat na, dilat na yung mata mo, ano ba? Basta, ganyan ka na lang. Hindi susunod yan sa'yo. Sapagkat ang iba, sila'y sumasagot sa good spanking. Amen po mga kapatid? And look at this, verse 14. As a matter of fact, itong katotohanan, it is a fact. Ano daw? It may save their life. No? Kaya pala, pag pinapalo mo, mahal mo siya eh. Ba't kita pinalo? Kasi mahal kita. Ayaw kitang mapahama. Amen mga kapatid? And it could save their lives. Verse 15, next po. My child, if you become wise, I will be very happy. 16, I will be proud when I hear you speaking words of wisdom. No? Ang Diyos ay natutuwa pag tayo nagiging matalino. Amen po mga kapatid? Ganon din ang mga magulang. Pag ang mga anak nila ay natututo, nagiging wise, ito po ay nagiging kasiyahan para sa inyo. Amen mga kapatid? Yung sinabi ko nga, anak, magsaing ka na ha? Magsaing ka, isama mo na rin yung pusa. Sinama nga yung pusa, nandun sa kaldero. Hindi, maiinis ka lalo. Diba? Pero pag wise ang anak mo, iniwanan mo, magsaing ka na, nagluto pa ng ulam. Amen na kapatid? Kasi marunong na siya sa buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Sabihin mo sa katabi, maging wise. Yan. Pag wise ang anak mo, alam niya yung bad. Alam niya yung bawal. Amen na kapatid? Amen po mga kapatid? Pag sinabi ng Diyos na paluin mo ang anak mo, walang masama doon sapagkat yun ang sinabi ng Diyos na epektibo para sa tao. Shout amen. Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sabi sa The Message, don't be afraid to correct your young ones. Huwag kang matakot. Bakit ka ba natatakot na paluin ang anak mo? Kanino ka natatakot? Kanino ka nahihiya? Diba? Iko-correct mo lang naman ang anak mo. Amen na kapatid? Amen po ba? Sino ba yung papaluin mo? Anak mo. Hindi anak niya, anak mo. Maliwanag po ba yung mga kapatid? Amen po ba? Kasi mas nakakahiya na kapag hindi mo dinisiplina ang anak mo, lalabas siyang bastos. Amen? Lalabas siya na madamot. Siya po ay magiging sakit ng ulo, nakaka-pressure yan bilang magulang. Amen? Amen po mga kapatid. Don't be afraid to correct your young ones. A spanking won't kill them. No? Ang pagpalo sa anak, hindi yan nakamamatay. Ibig sabihin nun, kontrolado mo ang pagpalo sa anak mo. Amen? Mahal mo bang anak mo? Papatay mo ba siya sa palo? Hindi. Ang gusto mo lang, okay na. Umiyak na. Diba? Good spanking won't kill them. 14, a good spanking, in fact, might save them. It will not kill them. Inulit-ulit. 14, in fact, you might save their lives. So, hindi ko alam but I can only speak for myself. Sapagkat si Anika, si Kari, sila po ay laki sa disiplina ng Biblia. Pinapalo ko po sila. And si Anika nga po, nung may ginawa siyang hindi ko nagustuhan, cellphone niya was confiscated. She was grounded. Walang cellphone for like 2 weeks ata. Bakit? Para turuan siya ng disiplina. Kaya niyo bang gawin sa mga anak niyo yan? Hello, nandiyan po ba yung mga kapatid? Amen mga kapatid. Sapagkat palo lang ang katapat kapag minsan po ang bata ay hindi mo makuha sa tingin. Tama ba mga kapatid? Do you agree with that? Amen. May kasabihan po ang mga 90s noon, ang batang makulit may palo saan? Sa puwit. Sa puwit naman. Tama ba mga kapatid? Are you with me mga kapatid? Amen. Now, if you don't like that, ang Diyos ang nagsabi nito, kaya dapat sundin natin. Are you with me? Ang good parenting, para hindi ka ma-pressure, look at this. Ang gagawin ganito. Next po. Higpitan habang maliit pa. Alam nyo bang takot ng mga anak nyo pag maliliit pa sila? Alam nyo po ba yun? Ganun. Takot yun eh. Tama ba? Kaya pag maliit pa yan, higpitan mo. Alam niya na bad yan. No.
Pero pag malaki na, ano daw? Luwagan pag matanda na. Kasi alam niya ng ginagawa niya para lumaki naman siyang independent. Amen na kapatid? Hindi yung lagi nakaasa sa'yo. Nay, anong gagawin ko? Uy, 18 ka na, alam mo nang gagawin mo. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Again, say it. Higpitan habang maliit at luwagan kapag matanda na. Do you agree with that? Amen. Nakaka-pressure pag may anak. Tama ba mga kapatid? Nakaka-pressure din pag walang anak. Tama ba? Ganyan po yung nangyari kay Hannah. Alam niyo po yung kwento? Si Hannah po, nanay ni Samuel. Amen na kapatid? Maganda rin kasi na may anak ka, may tinitirintasan ka, diba? Pag magbabasketball ka, may kalaro ka, ginugulang-gulangan mo, tapos pagka natalo ka, galit ka, diba? Para ikaw na ang mananalo. Andiyan po ba kayo? Maganda pang may anak. At lalo na pag mga graduation, diba? A-attend ka ng graduation. Kaya lang hindi rin maganda pagka graduation, dalawang anak mo, isa sa umaga gagraduate, isa naman high school sa hapon. So maghapon ka ngayon sa school. Sabi mo, ano ba naman to? Hindi rin pala maganda na maraming mga awards. Kaya pag nag-akyata na yung mga kaklase niya, nakita mo, uy, lahat sila may award Nak, ba't ikaw wala? Imbis na i-congratulate mo lang, sabi mo, ba't wala kang award? No? So, mahirap din, nakaka-pressure. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Amen. That's why parenting is tough. Napakahirap po na maging isang magulang. Tingin po kayo sa akin mga kapatid. Brothers and sisters, we need to understand na mas mapalad po ang mga walang anak pag dumating na po ang paghuhukom ng ating Diyos na buhay. Do you agree with that? Sino pa yung may mga anak na? Taas nga kamay. Yan. Mapalad kayo, pero may mas mapalad pa yung mga walang anak. Basahin natin. Luke 23, verse 29. The time is coming when people will say, blessed. Ano yung blessed? Macarius, super blessed are the women who couldn't get pregnant, who couldn't give birth, and who couldn't nurse a child. Bakit? Kasi hindi na nila makikita, hindi nila mararanasan yung sakit na mawalan, mamatayan ng anak. Madali bang mamatayan ng anak? Napakahirap po niyan. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kaya minsan, ini-spare ka ni Lord, baka hindi mo kayanin. Tama po ba mga kapatid? Amen. Kaya po, pag may anak, nakaka-pressure. Pag walang anak, nakaka-pressure din. Dapat may outlet ka. Ano po yung outlet na yon? 1 Peter chapter 5, verse 7. Everybody, give all your worries and cares, kanino? To God. For He cares about what happens to you. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Ibigay mo sa Diyos yung worry mo at ang Diyos ang bahala sa lahat ng iyong alalahanin. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Next, number 2. Ano pa yung nakaka-pressure? Number 2 is, everybody, marriage. Nakaka-pressure ba ang may asawa? Lampasan na natin. Okay. Nakaka-pressure ba yung kantsaw sa'yo ng mga tao na, kailan ka bang mag-aasawa? Ha? May balak ka bang mag-asawa? Nakaka-pressure din po ba pag wala ka pang jowa? Wala ka pang asawa? Amen na kapatid? Kasi minsan yung iba, bakit wala pa akong sintang irog? Pangit ba ako? No? May doubt siya sa sarili niya eh. Or feeling niya, nahuhuli na siya sa biyahe. Amen na kapatid? Kaya yung iba, tinutulak na magulang, anak, mag-asawa ka na. Bakit? Wala ka na sa kalendaryo. Well, brothers and sisters, kung ayaw pa ng Diyos, huwag kang mag-alala. Kasi may bingo card pa. At ang bingo ay hanggang numero 75. Amen na kapatid? Palapakan nga natin ang Diyos. Alam ng Diyos kung kailan ibibigay ang nararapat para sa iyo. Amen po mga kapatid? Amen? Huwag mong pilitin kung hindi pa panahon para sa Kanya. Amen? Ultimately, choosing to wait is a real matter of faith. Pag naghihintay ka, pananampalataya mo yan eh. Amen po ba? That you are trusting God, husband or no husband, wife or no wife. May asawa o wala, ang mahalaga, nagtitiwala ka that God will sustain you at pagpapalain niya ang iyong buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay.
Are you still with me, mga kapatid? Amen. Kaya minsan nakaka-pressure din. Kasi yung iba, magpapakasal siyempre, no? Nakaset na. Ang tanong ay, may budget ba tayo? Kasya na ba yung budget natin? Or magiging masaya kami together kaya? Or tatagal ba kami? Ang daming mga tanong. At ito po ang mga pressure sa buhay. Kaya anong dapat gawin? Ipag-pray mo ang iyong mapapangasawa. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Pag nagpe-pray ka, ibig sabihin, ipinagkakatiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyong desisyon at sasamahan ka ng Diyos sa lahat ng iyong gagawin. Can you hear amen? It may sound crazy and maybe impractical to some, but it is the truth. Ito ang totoo. Tingnan niyo po. Proverbs 19 verse 14. Bakit kailangan mag-pray? Parents can provide their sons with an inheritance of houses and wealth, but look at this. Only the Lord can give an understanding wife. Amen po mga kapatid? Take note po mas the best pag binigay ng Diyos pag nag-pray ka. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kaya mag-pray tayo sa Panginoon. Shout amen. Amen. Next po, in marriage, the Bible is particular about paternity. Sabi nga natin, paternity. Yan. It means fatherhood. Ang Biblia po ay patungkol po sa pamilya or church or pamilya ng Diyos, the Church of God. And because of that, ang binibigyan ng Diyos ng otoridad sa pamilya at sa pamilya ng Diyos ay ang mga kalalakihan. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Pero nasettle na natin yan, ang mga kababaihan din ay pwedeng magturo ng salita ng Diyos sapagkat sila rin ay iniligtas ni Kristo para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Pero palapakan natin ng Diyos. But for this context, ang tagapanguna ng pamilya ay walang iba kundi si tatay. Sabi nga natin si tatay. Yan. Kaya napaka-importante, dapat si tatay po ay ang lalaking mapapangasawa mo ay Christian. Do you agree? Do you agree with that? Amen po mga kapatid? Kasi in this context, usually pag kuha mo na yung tatay, kuha mo na rin yung anak, kuha mo na yung asawa, but not vice versa. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya po dapat Christian or may takot sa Diyos ang isang lalaki. The head of the family is the husband, not the wife or ang babae. Ephesians chapter 5, 22 to 25. Ba't ito sinasabi? Sapagkat maraming pumapasok sa pag-aasawa na lagi nag-aaway kasi hindi nila alam kung sino ang nasa taas. Tama ba mga kapatid? Amen? Sino po bang dapat nasa taas? Lalaki o babae? Basahin natin. Ephesians 5, 22 to 25. You wives, mga kababaihan, anong gagawin? Will submit to your husband as you do to the Lord. 23, for a husband is the head of the wife, of his wife, as Christ is the head of the body, the church. He gave his life to her to be her Savior. So, ibig sabihin, pag nag-asawa ka na, si ate girl, ibibigay mo na yung authority mo, yung freedom mo sa iyong husband, sa iyong mapapangasawa. Amen mga kapatid? Amen po ba? Now, anong punto? So kung hindi ka pa handa na magpasakop sa iyong husband, hindi para sa iyo ang pag-aasawa. Amen mga kapatid? Or else mag-aaway lang kayo palagi. Laging awayan ang bahay ninyo sapagkat ipipilit mo ang iyong gusto. Can I hear amen? Amen po ba? Ayaw niya nata. Okay. Verse 24. As the church submits to Christ, so you wives must submit to your husbands in everything, sa lahat ng bagay. Amen po mga kapatid? Kaya pag hindi Christian si tatay, sinabi niya, walang mag-church. Anong gagawin? Mag-church pa ba kayo? Hindi na. Hindi na. Kasi sabi nga, walang mag-church. Amen mga kapatid? Bukod sa yung tatay niyo, ang driver, maghatid sa inyo, nasa kanya ang authority. Are you with me mga kapatid? Kaya nga po, ang konteksto nito, dapat ang tatay na ito ay Christian. Tama ba mga kapatid? Para pag head siya at Christian siya, alam niya si Kristo, kilala niya si Kristo, hindi kanya pipigilan na maglingkod at sumamba sa Diyos na buhay sa ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba?
Amen. Now, ano naman ang gagawin ng husband? Ephesians 5:25, and you, husband, must love your wives with the same love Christ showed the church. He gave up His life for her. No? Nakita niyo po yan? Kaya pag magmamahal ka, mag-aasawa ka, ang hanapin mo ay yung mahal si Lord, mahal ang church, mahal ang gawain, para pag, halimbawa, wala siya at hindi siya makapag-church, papayagan ka pa rin niya na magsimba. Papayagan ka pa rin niya na maglingkod kasi mahal niya at may takot siya, may respeto siya sa Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Isang awayan po dyan yung pagbibigay sa Lord. Oh, magbibigay ba tayo? Wag na, gipit nga tayo eh. Eh sabi ng Diyos magbigay eh. Wag na nga eh. Ayan na. Awayan na naman. Are you with me mga kapatid? Amen. So dapat Christian father. Are you still with me? Amen. Bakit? Next. God gave fathers or husband as the head of the wife or the family. Tatanungin ko kayo. Nakakatuwa po ba na ang tatay mo or ang mister mo ay naglilingkod sa Diyos? Nakakatuwa po siya. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala na masaya, maganda pag naglilingkod ang asawa ko. Amen mga kapatid? Or ang gusto nyo, yung asawa ninyo ay nasa umpukan ng inuman. No? Andiyan po ba yung mga kapatid? Diba? Pangit ata yun. Ang maganda ay naglilingkod siya sa Panginoon. Kaya dapat Christian ang mapangasawa natin. Clear, amen? Pero siyempre, ang mga kababayan, aapila yan eh. Pipilit nila ang kanilang gusto. Ang sabi kasi nila, if the husband is the head, the wife is the neck that turns the head. No? Kung ang tatay ang ulo, ang mga babae daw ang mga leeg para kontrolin ang leeg. Ibig sabihin ganito, dadalhin ko naman siya sa church, dadalhin ko naman siya sa Lord, mapapasunod ko yan, pastor. Tingnan natin. Amen na kapatid? Because if you do that, and it doesn't happen, then that will comes the pressure in your marriage. At walang ibang sisisihin, kundi ikaw, sapagkat hindi tayo nakinig sa Panginoon. Shout amen. Amen. May kasabihan po sa Tagalog, next, pwede mong dalhin ang kalabaw sa ilog, pero hindi mo mapipilit uminom kung ayaw niya. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Pwede mo siyang dalhin doon sa ilog. Pero kung ayaw niyang uminom, di mo siya mapipilit. Ibig sabihin, sige, dali mo sa church. Ipag-pray mo palagi. But to tell you frankly, 50% chances it will not happen kung wala sa puso niya talaga ang ating Panginoon. Amen na kapatid? Baka mapasunod mo siya, baka hindi. Hindi natin alam. Pero ang mahalaga, dapat ay alam mo, may takot siya sa Panginoon. Shout amen. Palapakan nga natin ating Diyos sa buhay. Tandaan niyo po ito walang nanliligaw na hindi mabait. Tama ba? Lahat yan mabait, papogi, pa-impress, galante. Hindi yan gagawa ng mali sa harap mo at sa harap ng pamilya natin. Tama ba mga kapatid? Pero, madidiscovery mo na lang yan pag mag-asawa na kayo after 2 years, 3 years, 5 years. Amen na kapatid? Kasi anong ibig sabihin? Next, ang pag-aasawa daw ay hindi parang kanin na isusubo na pwede mong iluwa kapag napaso. Amen po ba mga kapatid? Hindi ganun. Nasawa mo na yan. Wala tayong magagawa dyan. Tama mga kapatid? Kaya pag nagsama si Mr. Right at si Mrs. Always Right, ano mangyayari? Ano mangyayari? Away yarn. Gulo yan. Tama ba mga kapatid? Magpapatalo ang mga Gabriela silang. Amen po mga kapatid. Amen po ba? Amen. Kasi alam nila, tama din sila. So, ito po'y payo sa mga single at kabataan. Tapos nga kamay ng mga single pa. Yan. Sa mga may asawa na, hindi ko na po kayo sagutin. Kaya sa mga kabataan, sa mga single pa, hindi kayo pinipigilang umibig. Hindi kami nanghihimasok sa inyong love life. Pero ang totoo, pumili ka ng tao na may relasyon kay Kristo. Can you amen? Ulitin ko.
Pumili ka ng tao na may totoong relasyon kay Kristo. Can you hear amen? Yeah, palapakan natin ang Diyos na buhay. Now, kung walang say ang ibang tao sa iyong love life, may say ang Diyos sa iyong buhay. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Anong sabi ng Diyos? 2 Corinthians 6:14-15. Sulat mo ito mga kabataan. Sulat nyo po yan. Pakibasa natin. Everybody, stop forming. No? Stop forming. Tigilan. Sabi sa katabi, tigilan. Tantanan. Stop forming what? Inappropriate relationship with unbeliever. No? Saan ititigil? Yung mga hindi tamang relasyon sa hindi ka pananampalataya, hindi nag-church. Can right and wrong be partners? Pwede bang mag-partner ang masama at ang mabuti? Pwede po ba? Pwede ba silang mag-tie up? Pwede bang mag-partner ang kabayo at ang kalabaw? Hindi ata, no? So, marriage is certainly a partnership. And if God says no, if God says stop, then we should stop. If we don't, then it is a sin. Kasalanan po yan sa Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Can light have anything in common with darkness? Ang liwanag ba ay parehas sa dilim? Parehas po ba? Hindi. Can Christ agree with the devil? Si Kristo ba tsaka si Satanas best friend? Hindi ata. Can a believer share a life with an unbeliever? Sagutin niyo ako. Ang Christian ba ay pwedeng makisama sa hindi Christian? Sagutin niyo po. Kayo po ang makakaalam niyan. Amen mga kapatid? So mas gugustuhin natin, lalo na sa mga magulang, na Christian din nawa ang mapangasawa ng ating mga anak para maiwasan natin ang pressure sa kanilang buhay. Or else, doon lalabas ang lahat ng pressure na yan sapagkat hindi natin sila nagabayan ng mabuti. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Ano yung mga pressure na yon? Halimbawa, ipinilit natin. Baka merong hindi aatin sa kasal mo. Nakaka-pressure ba yon? Or magkakahiwalay kayo ng simbahan paglinggo. Siya dun sa kabila, ikaw dito sa Christian. Tama mga kapatid? At yung mga anak mo magiging malungkot. Bakit? Pag Father's Day, wala si tatay. Kaya hindi tuloy niya masabing Happy Father's Day. Are you still with me? Are you still with me? So, marry a Christian believer, sabi ng Diyos, hindi sabi ni Pastor. Can you hear amen? Sapagat sa loob ng isang church, trending po na ang nanay lang ang nag-church, wala yung tatay, no? Kasi si tatay nagtatrabaho sa pamilya, walang masama. Amen mga kapatid? O kaya hinatid nga, pero nasa labas naman, nag-aantay sa sasakyan. Now, masaya ito sa umpisa lang. Pero kalaunan, baka ikaw ligtas, pero yung pinakamamahal ng asawa ay pabulusok sa impyerno kasi hindi mo nadala sa Panginoon. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? So as much as possible, mas maganda, kompleto ang pamilya, nagsisimba, naglilingkod, nandyan si tatay, nandyan si nanay, nandyan si anak, si bunso, at lahat tayo ay naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Amen. Do you agree with that? Okay. Next, number 3. Ito bang nakaka-pressure? Ano pa yon? Everybody? Career. Sabi mo mga career. Yan. Isa po sa pressure ng buhay ay ang pagkakaroon ng trabaho. Lalo pag graduate ka na. Sinong nape-pressure sa trabaho? Ibig na kapatid? Saan ka magtatrabaho? Sa Manila ba? Sa probinsya ba? Local ba? O mag-a-abroad ka? No? Dapat ba malaki ang sahod? O ano? Anong posisyon mo sa opisina? Or kung ayaw mo mag-apply, magne-negosyo ka na lang ba? No? Kaya minsan, pagka hindi mo alam ang yung gagawin sa iyong career, nagiging empty ka at nadadamay ang ministry. Can you amen? Are you with me? Dati ang prayer mo lang, Lord, nawa makagraduate ako. Nung nakagraduate, no? Granted. Sinabi niya, Lord, trabaho naman. Granted. Nung nagtatrabaho na, sabi niya, Lord, hindi mo na ako atin ng church. Bakit na? Pagod ako sa trabaho eh. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Are you with me? Hiningi mo ang lahat ng pagpapala sa Diyos at nung ibinigay ng Diyos sa iyo, wow! Sasabihin mo, Lord, hindi mo na ako mag-church. Lord, hindi mo na ako maglilingkod kasi pagod ako. Are you with me mga kapatid? Sana hindi ganon. Sabi sa katabi, sana hindi ganon. Amen po ba? Huwag ka ring ma-pressure sa iyong trabaho.
Bakit? Yung iba po, kaka-graduate lang, kaka-apply lang sa kumpanya, gusto agad manager, mataas ang sahod. Hindi ganun. Sabi sa katabi, hindi ganun. Pag nag-uumpisa ka, talagang maliit ang sahod. At lumalaki yan throughout the years sapagat ikaw ay pinopromote at pinapataas ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, hindi dahil magaling ka lang. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Are you still with me, mga kapatid? So, sabihin sa katabi, tingin ka sa katabi mo, huwag kang ma-pressure. Relax. Wala namang contest, di ba? Ayaw mo sila, may kotse na sila, may bahay na sila, okay lang yon. Ikaw, pag nagkakotse ka na, yung kanila luma, yung sa'yo, bagong-bago pa. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Is that good? Ang ganda. Lord, salamat. May pangako ka sa amin. May pangako ka ba ng Diyos na pinangahawakan? Ano yon? Jerry? Basahin natin. Everybody. Jeremiah 29:11. I say this because I know what I'm planning for you, says the Lord. I have good plans for you. May magandang plano ang Diyos sa iyo. Not plans to hurt you. I give you what? Hope and a good future. And this version, the New Century Version, is by far the best version. Sabi niya, bibigyan kita ng hope. May pag-asa ka. Kahit pa nawalan ka ng magulang, may pag-asa ka. Kahit na tuminto ka sa pag-aaral, may pag-asa ka. Amen na kapatid? You have hope and you have a good future. Amen na kapatid? Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala na siya'y makakagraduate, magkakatrabaho at gaganda ang buhay. Shout amen! Amen. Thank you sa mga naniniwala. It's a matter of faith in God. Number 4, next po. Ayan, ano pa yung nakaka-pressure? Ayan. Sa mga kapwa ko naman naglilingkod. What's that? Pastoral ministry pressure. Sabihin nga natin, pastoral ministry pressure. Amen po ba mga kapatid? Kailan ba nai-stress si pastor? Kapag pasaway, problem people ang mga kapatiran. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Mabait ka bang miyembro? Sabi mo nga, tanongin mo sa sarili mo, mabait ba ako? Hello? Amen mga kapatid? Magkaiba yung nagpapaalam sa pinapaalam. Nagulat na lang si pastor, linggo. Wala siya. Wala eh. Pinapaalam lang sa'yo na wala siya. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Amen. Pag mahal mo ang Panginoon, at least you need to respect your leaders, your pastors. Kung hindi mo naman sila mahal, ang mahalaga, nire-respeto mo sila. Kunyari, amen? Amen po ba? So, bilang mga pastor, mga leaders, care leaders, taas nga kami ng mga leaders. Oh, look at this. It is a reminder for all of us. Everybody, don't let your personal emotions, next po, sister, don't let your personal emotions distract your ministry. Amen na kapatid? Pagtampo, tampo lang. Sabi sa katabi, pagtampo, tampo lang. Huwag idadamay ang ministry. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kasi may mga Kristiyano na pagod na, busy na, hindi na masaya sa ministry, tapos bigla na lang mawawala sa church, walang pasabi. Are you with me mga kapatid? Akala nila tuloy, bahala kayo dyan, pag wala ako, titigil lang yung ministry na yan. No, brothers and sisters. Napansin nyo po ba, kahit minsan ay absent ka, tuloy pa rin ang gawain ng Diyos kasi ang Diyos ang naglalagay ng mga tao na karapat-dapat sa kanyang gawain. Shout amen! Are you with me mga kapatid? Kaya sabihin sa katabi, okay lang. Magpahinga ka. Amen mga kapatid? Pero magpaalam. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Para good example ka. Or else, baka hindi ka masaya sa iyong ginagawa sa church, find your right ministry for you. Amen mga kapatid? Baka naman hindi ka talaga sa pagpapakanta eh. Baka sa pagkamay ka ng mga tao, then find your ministry. Amen po ba, Sister Pe? Opening pa po ba yung ushering ministry? Yung mga nasa harap dyan, yung parang mga stewardess, good morning po. Yun ang gusto mo. Go to that ministry. Amen mga kapatid? Amen. So wag ma-pressure sapagkat kung hindi ka man pupunta sa gawa
gawain, marami ang papalit sa'yo. Sabi sa katabi, maraming papalit sa'yo. Amen mga kapatid? And it's true. Sabi ng Bible, si Judas nung nawala, dalawa-dalawa kagad ang papalit sa kanya. Acts 1:23, kayo na lang magbasa. Amen mga kapatid? Pag may nawalang anak ng Diyos, na lingkod ng Diyos, problema ng Diyos yan. Amen mga kapatid? Amen po ba? Amen. Kaya dapat po ay magpagamit ka lang sa Panginoon habang malakas ka pa sapagkat alam ng Panginoon. Pag nandito ka, nawala ang puso mo, para ka lang kinakaladkad. You are empty. At pag nangyari yon, present ang katawan mo, pero ang isip mo ay absent. It's still empty. Amen po mga kapatid? Tingnan mo ang katabi mo, mukha bang full or empty? Lutang ba? Uy, andito ka pa ba? Amen mga kapatid? Present ng katawan, pero ang isip, ang tagal naman ng pastor na ito. Andiyan po yung mga kapatid. So, ang balon na wala pong tubig, ang makukuha mo po dyan ay lumot at kitikiti. Amen mga kapatid? It's empty. Lason na po yan sa mga miyembro. Amen? Amen po ba? Akala mo epektibo ka pa, nagpapakanta, nagtuturo, pero delikado po yan. Bakit? Kapag ang gawain ng Diyos ay ginawa mo lamang na part-time, ginagawa mo lamang na pahingahan, ginagawa mo lang ang pampalipas ng oras, darating ang araw, pagpapahingahin ka rin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Kaya po, ipinagpipray natin si Pastor. Pinagpipray niyo ba si Pastor? Salamat po. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Bakit? Next, pastors are given by God to train and guide their flocks. Yung mga tupa, mga Christian. Amen po mga kapatid? Maliligaw sila pag wala pong pastor. But one thing, sabi po dyan sa baba, John 10 verse 27, my sheep listens to my voice, I know them, and they follow me. No? Ang mga pastor hindi dapat na-stress yan sa church. Yun ang totoo. Paano mo malalaman na tupa mo ang isang miyembro? Anong sabi ng verse? My sheep listens to his voice. Pag kayo'y nakikinig sa boses ni pastor, sa salita ng Diyos, ibig sabihin, tupa kayo ni pastor. Amen? Amen po mga kapatid. Pero pagka matigas ang ulo, ayaw makinig, no? Hindi po yan tupa. Ano po yung kabaligtaran ng tupa? Yon, kambing. Amen mga kapatid? At ang mga kambing po, nanunuwag yan. No? Pastor ang tawag sa'yo, pero ang tingin sa'yo ay, huyu. Huyu ka sa akin. Tama ba mga kapatid? Brothers and sisters, hindi kayo nakaka-stress. Ang mahalaga lamang po, sabi ng John 27, my sheep listens to my voice, I know them, and they follow me. Ang mahalaga, sumusunod kayo sa inyong pastor at sa boses ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Sinabi ba ni pastor na mag-invest at mag-invite? Sinusunod nyo ba? Pwede bang mangako ang bawat isa na sa Sunday may dala siya? Pwede po ba? Sige, palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Malalaman natin, natupa nga kayo ni pastor kung talaga nakikinig kayo sa kanyang sinasabi sapagkat yan din ang nais ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Are you still with me? And finally, dito po tayo magtatapos. Mabilis lang to. Number 5 na pressure. Everybody? Family issues. Amen mga kapatid? Nakaka-pressure din po pag maraming judgmental sa paligid natin. Amen mga kapatid? Sapagkat ang issue sa pamilya, patitigas ang ulo ng mga anak. Issue po ba yun? Amen po ba? Amen? Minsan, mahirap magpalaki ng mga anak, pero minsan, mas mahirap din magpalaki ng magulang. Tama ba? Tama po mga anak. Oh, di ba? Issue rin yan. Ano bang issue sa pamilya? Issue ng utang. Issue ng favoritism. Issue ng hiwalayan. Issue ng maagang pagbubuntis. Hindi nakapagtapos. Mahina sa pamilya. Black sheep eka sa pamilya. No? Yan yung mga issue na yan. Na minsan ay sa tingin natin nakakapagpababa ng ating pagkatao. Pero sabihin sa katabi ulit, huwag kang ma-pressure. Relax. Nagkamali ka lang, pero hindi ka maling tao. Ulitin ko, nagkamali ka lang, pero hindi ka maling tao. Amen na kapatid? You're definitely not the wrong person. Lahat naman tayo nagkakamali, tama ba? Sino sa inyong hindi na nagkakamali? Taas nga ang kamay.
Lahat tayo nagkakamali. Walang perpekto. Pero sikapin mo na sa iyong pagkakamali ay huwag mo na itong ulitin para makita ng Diyos ang iyong tunay na pagsisisi. Can I amen? Tanggap ka ng Diyos kung hindi ka tanggap ng iyong mga magulang. Kung hindi ka tanggap ng sosyudad. Amen, mga kapatid? Because God is giving you another chance, and our God is God of many, many chances. God of first chance, second chance, third chance, and many, many chances. Can I hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Now, last question. Dito tayo magtatapos. Ano ang gagawin kapag nape-pressure ka na sa iyong buhay, sa iyong relasyon, sa trabaho, or sa ministry? Everybody, next po. If you feel pressured, anong gagawin? Lakasan. Rest. Magpahinga. Amen po ba, mga kapatid? Pero hindi ka lang dapat magpahinga. Mayroon kang gagawin. Alam niyo po ba yung gagawin? To be continued. Yan. So, part 4, letter B po, kasi mahabang lesson na ito. So, huwag kang mawawala para habang nagpapahinga ka sa Diyos, ay lalo kanyang pinapalakas, pinagpapala ang iyong buhay, at lalo kang maglilingkod sa ating Diyos na buhay. Shout amen, because you are not running on empty. Shout amen. May natutunan po ba kayo? Okay, what is our Macarius Challenge, everybody? Replenish your spiritual life regularly. Sige, tayo po tayong lahat. Ano po ang ating Macarius Challenge, everybody? Replenish your spiritual life regularly. Huwag kang a-absent. Lagi kang magkarga. Mag-full tank ka. Mag-full charge ka sa Panginoon. So you can keep on keeping on serving the Lord. Can I hear amen? Amen. So tayo pong lahat ay yumuko, pumikit, tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sapagkat pinaalalahanan mo kami that when time comes that pressures in life comes along as we travel sa buhay na ito, Lord, hindi na maiiwasan ang mga pressure na ito sa pamilya, sa career, sa ministry, sa relationship, marriage. Pero Lord, salamat kasi may outlet kami. Nangako ka, if we cast our worries to you, you will help us, Lord. You will deliver us. You will be with us all the way, Lord. Kaya Panginoon, salamat po. Sapagkat ang naririto ay nakarinig, nakasumpong ng kapahingahan sa iyong mga salita. Salamat po, Ama, na kung minsan nape-pressure na po kami sa aming mga ginagawa sa buhay na ito, nandiyan ka palagi. You always invite us, and you said, come to me, for all who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Panginoon, salamat po sa pahinga. Salamat sa kapahingahan ng aming spirito, ng aming kaluluwa, at ng aming katawan. Kaya Lord, dahil pinalakas mo na kami sa oras na ito, kahit galing kami sa maghapong trabaho, maghapong pag-aaral, maghapong paggawa sa bahay, malakas na kami. Because the joy of the Lord is our strength. And this strength of ours will be given to you, will be used for your glory, at maglilingkod kami habang ikaw ay habang kami narito sa mundong ito, habang ikaw ay paparating sa mundong ito. Kami magbibigay ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyong nag-iisang pangalan. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, at lahat ng nabiyayaan ng salita ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Everybody, replenish your spiritual life regularly. Amen. Are you blessed? Super. Kung kayo pina-bless, ay i-bless din po natin ang gawain ng Diyos. To God be all the glory. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? Kung yes, pakilagay sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami ka pang makikita. More like Sa ating YouTube channel, The Master Teacher TS. Thank you for watching. Stay super blessed and stay Macarius!